Welcome back dito sa channel natin. Isang hindi magandang balita ang pag-uusapan natin sa videong ito. 6 na iba't ibang railway projects na nakaplano na itayo dito sa ating bansa ang nanganganib na hindi na matuloy o di kaya makancel o delayed pa rin ang mga proyektong ito. Ang pinakauna sa mga failed railway projects na pag-uusapan natin ang Makati Subway. Ito sana ang pinakauna na subway system na iikot sa loob ng Makati City. Pero eto nga makikita naman natin ngayon, hindi pa rin ito nasisimulan. 3 or 4 years na ang nakakaraan mula nang ito ay nagkaroon ng groundbreaking ceremony. So ano nga ba nangyari dito sa Makati Subway Project? Para sa mga hindi pa nakakaalam, maraming sunod-sunod na mga pangyayari na naging dahilan kung bakit hindi pa rin nasisimulan sa ngayon ang Makati Subway Project. Unang nangyari ay ang pagbabago ng ruta ng subway project na ito. Ang original na plano ay ikukonect sana ito sa MRT Ayala Station at dadaan sa Ayala Avenue. Sa hindi malamang kadahilanan na bago ang ruta ng Makati Subway. Imbis na magsimula doon sa Ayala Avenue sa kanto ng EDSA at ikukonect sa MRT Ayala Avenue Station, dito na magsisimula ang bagong ruta ng Makati Subway sa mile-long property sa may Amorsolo Street. Malayong malayo ito sa EDSA at sa Ayala Avenue. Nandito tayo ngayon sa supposed to be location ng station number 2 ng Makati Subway. Dito yan sa kanto ng Buendia Avenue at Urban Avenue. Dito rin itatayo ang A1 Tower, isang mega project na magtatayo ng 3 residential buildings, at nasa ilalim naman ang station number 2 ng Makati Subway. Ikalawang dahilan kung bakit hindi pa rin nasisimulan ang Makati Subway Project, ang pagbaba ng desisyon ng Supreme Court tungkol sa agawan ng Makati at Taguig City sa 10 mga EMBO barangays. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nagdesisyon nga ang Supreme Court at ito ay final decision na nagsasabi na ilipat na ang 10 mga EMBO barangays na sakop ng Makati City, na ilipat na ito sa pamamahala ng Taguig City. Ano naman ang connection ng Makati Subway Project sa desisyon na yon ng Supreme Court? Ayon pa sa Infradev Holdings, ang private company na nagpropose at developer ng Makati Subway Project, 3 sa mga stations ng Makati Subway Project ang itatayo doon sa mga EMBO barangays. Isa sa University of Makati at isa naman malapit sa Ospital ng Makati. Doon din sa mga EMBO barangays itatayo ang depot ng Makati Subway Project na isa sa pinakamalaking bahagi ng proyektong ito. Dahil nga sa naging desisyon ng Supreme Court, isa sa mga naapektuhan ay ang Makati Subway Project. At ngayon nga ay back to zero na ang proyektong ito. Ayon pa nga sa Infradev Holdings, hindi na feasible ang ruta ng Makati Subway.
Isa sa mga pwedeng senaryo ay mabago ang ruta at ang depot ng Makati Subway Project na matatagalan pa dahil nga magsisimula na naman at mababago na naman ang ruta ng Makati Subway. Unless kung magkasundo ang Makati at Taguig na doon na lang ilagay ang dalawang stations pati na ang depot. Pero sa nakikita nating sitwasyon ngayon, mukhang malabo pa na magkasundo ang Makati at Taguig dahil mainit pa at hindi pa natatapos ang issue sa paglipat ng mga EMBO barangays mula sa pamamahala ng Makati papunta sa Taguig City. Sa ngayon hindi pa natin alam kung ano ang magiging next move ng Infradev Holdings at ang Makati City LGU kung matutuloy pa ba na itayo ang Makati Subway. Sa ngayon lalo pang na-delayed ang proyektong ito at hindi pa natin alam kung matutuloy pa ba. Isa pang failed na railway project ang itatayo sana dito sa may Guadalupe papunta sa may Uptown Bonifacio sa Taguig, ang BGC SkyTrain Project. Kung maalala nyo ilang taon na nakaraan, nilaunch ang BGC SkyTrain Project. Isa itong monorail project na magkakaroon ng dalawang stations mula dito sa Guadalupe papunta sa may Uptown Bonifacio. Apat na taon na nakaraan, wala pa rin tayong balita kung matutuloy pa ba ang BGC SkyTrain, isang monorail project na i-connect din dito sa MRT Guadalupe Station. Kung maalala nyo, 2 or 3 years ago, nagkaroon pa ng groundbreaking ceremony, pati na soil testing dito sa may Guadalupe area. Pero pagkatapos noon at ilang taon na nakaraan, wala na tayong balita sa monorail project na magkoconnect sa MRT Guadalupe Station papunta sa Uptown Bonifacio. Sa ngayon, ang BGC SkyTrain ay drawing pa rin at masasabi natin na isa itong failed railway project. Andito naman tayo sa may EDSA Pasay Rotonda area para sa isa pang failed railway project na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan ilang taon na nakaraan, ang Pasay Monorail Project. Kung maalala nyo, ilang taon na rin ang nakaraan, nilaunch ng Department of Transportation kasama ang SM Group para sa isang bagong proyekto, ang Monorail Project, na magko-connect sa dulo ng MRT station dito sa Taft Avenue papunta sa Mall of Asia. Ang Pasay Monorail Project ay dito itatayo. Ito ay popondohan ng SM Group at magkakaroon ito ng dalawang station. Isa dito sa may Pasay Rotonda at isa naman doon sa may Mall of Asia. Kung mapapansin natin, meron na ditong EDSA Busway na nasa gitna din o nasa Center Island inilagay ang mga station. Kung matutuloy ang Pasay Monorail Project, magiging challenge kung saan ilalagay ang mga poste dahil napakaliit lang ng Center Island na ginagamit bilang station ng EDSA Busway.
Ipinakita pa nga noon yung mga disenyo ng mga stations at linya ng monorail project mula dito sa Pasay Rotonda hanggang sa Mall of Asia. Pero hanggang sa ngayon, ilang taon na nakalipas, wala pa rin tayong nakikitang sign na sisimulan ng itayo ang Pasay Monorail Project. Sa ngayon, masasabi natin na ang Pasay Monorail ay isang failed railway project na hindi pa rin natin alam kung matutuloy pa ba o hindi na. Abangan na lang natin sa mga susunod na panahon kung matutuloy pa ba ang proyektong yan. Dito pala sa footbridge sa may Pasay Rotonda, maganda mag-train spotting. Makikita nga natin dito ang 3rd generation trains, pati na rin ang mga bagong 4th generation trains ng LRT Line 1. Isa pang hindi magandang balita, 3 pang railway line na nakaplano na at tinabangan ng marami na itatayo sa iba't ibang parte ng ating bansa ang nanganganib na hindi na matuloy, makancel o ma-delayed. Ayon nga sa Department of Transportation at Department of Finance, ang 3 railway project ng Duterte administration ay hindi muna matutuloy sa ngayon. Yan ang Mindanao Railway Project, PNR South Long Haul Project o mas kilala bilang PNR Bicol, at ang Subic-Clark Railway Project. Hindi na nga muna matutuloy sa ngayon ang Mindanao Railway Project, PNR Bicol at Subic-Clark Railway Project dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon pa sa Department of Transportation, pinaasa lang tayo ng China na siyang magpupondo at magpapahiram ng pera na gagamitin sa pagpapatayo ng 3 railway projects na yan. Umabot na sa dead end ang pakikipagnegosasyon ng ating bansa sa China tungkol sa mga loan na hihiramin ng ating bansa na gagamitin na pondo sa pagpapatayo ng 3 railway projects. Hindi na nga sumasagot ang China sa request ng Pilipinas tungkol sa mga loan na ito at ititigil na ng Department of Transportation at Department of Finance ang pakikipagnegosasyon sa China. Mas lalo na siguro ngayon dahil nga uminit na naman ang issue sa West Philippine Sea, kaya lalo tayong hindi papahiramin ng China na gagamitin sa pagpapatayo ng 3 railway projects. Sa ngayon, ayon pa sa Department of Transportation, wala pang pondo ang 3 project na ito at hindi pa alam kung saan kukunin ang budget na gagamitin sa pagpapatayo ng 3 railway projects. Kaya ibig sabihin lamang niyan na cancelled muna o delayed ang Mindanao Railway Project, ang kauna-unahang railway sa Mindanao, ang PNR Bicol o South Long Haul Project at ang unang cargo railway, ang Subic-Clark Railway.
So ayan guys, yan ang 6 na mga railway projects na hindi muna matutuloy, cancelled muna at delayed ang ibang mga proyekto dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Anong masasabi nyo dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.